Isang nangihinang inang aso ang dinala ng mga rescuers sa bahay na ito. Nagulat naman sila sa kanilang nakita. Ang aso ang isa sa pinakamalambing na alaga sa buong mundo. Kaya naman ganun na lamang ang awa ng mga rescuers nang makita ang nangihinang inang aso na napahiwalay sa kanyang mga tuta. Pero mas nabigla sila nang maihatid sila nito sa isang bahay kung saan nila madidiskubre ang isang kamalian. Kumpara sa ibang aso sa buong mundo, ang pitbull ay isa sa mga pinaka-agresibong aso sa lahat. Ang mga ganong klaseng aso ay pwedeng ikapahamak ng sinuman kung hindi ito matuturuan ng tama at hindi matututukan ng maayos hanggang sa kanilang paglaki. Maigin na lamang ang mga maliit na pitbull ay labis pang malambing at hindi ganun kabigat kung alagaan. Nakakalungkot lamang na mas nagagamit sila ngayon sa kasamaan. Dahilan para isa sila sa naging most common breed na pwede mong makita sa mga shelters. Sa iba't ibang bansa kahit pa bibihira ang taong nagnanais na umampun sa kanila. Dahil nga ang pag-aalaga sa kanila ay hindi biro. Kaya naman ang isang rescue center ay sadyang napaka-importante. Gaya ng Villalobos Shelter na kilala na rin ng karamihan na ipinakilala pa sa TV show na Pitbulls and Parolees. Isang show sa Animal Planet patungkol sa kung paano si Tia Torres, ang kinuntratang dog trainer mula sa Los Angeles, ay nagserbisyo sa loob ng 11 taon kung saan ang staff ng Parolees ay nagliligtas ng mga pitbulls. Ang shelter na nagsimula sa California taong 90s bilang Wolf Dog Rescue Center. Simula noon ay marami na silang pitbulls na nailigtas, na ang karamihan ang mga tuta pang inabandona at nakaranas ng pagmamaltrato sa kanilang mga dating tagapag-alaga. Ang shelter na Pitbulls and Parolees ay nabuo matapos itong mailipat sa Louisiana. Dito nila napagmasdan ang kinakailangang tulong ng mga hayop na nananirahan sa kalsada. At isang inang aso nga ang siyang dumurog sa puso nilang lahat. Matapos nilang makatanggap ng tawag patungkol sa isang pitbull na kakapanganak lamang, ay agad na itong pinuntahan ng Villalobos team. Pero ang natagpuan nila doon ay sadyang nagpagulat sa kanila. Ang 2 volunteers na nais tumulong ay inabot din ng ilang sandali bago mahanap ang sinasabing pitbull. Marahan naman nila itong nilapitan para makaiwas sa pagiging agresibo nito. Hindi din naman nila sigurado kung paano ito magre-react sa taong hindi nito kakilala. Pero hindi na rin pala nila kinakailangan ang mag-alala. Dahil ang inang aso ng mga sandaling iyon, imbis na magpakita ng pagkagalit sa team, ay tila nagbigay paanyaya pa sa kanila para makalapit at tumulong. Winawagayway pa nito ang kanyang buntot bilang pagpapakita ng pagmamahal nito at apeksyon. Waring alam ng aso na naroon ang mga tao na yon para matulungan siya at kanyang mga tuta. Dito nakita na din ng mga rescuers kung gaano kasama ang lagay ng aso. Nangihina na rin ito. Indikasyong hindi na rin ito nakakakain ng tama. Dahilan para maging mahina din malamang ang kanyang mga tuta kung nasaan man ang mga ito. Nababahala naman ang 2 volunteers dahil hindi naman nila magagawang tulungan ang aso hanggat hindi nahahanap ang mga tuta nito. Nagulat naman ang 2 nang tila pasunurin sila ng aso sa isang bahay sa hindi kalayuan. Mga 20 talampakan din ang layo nito sa lugar kung nasaan ang aso. Agad naman din kumatok ang 2 volunteers sa pintuan na nasabing bahay. Umaasa na dito makakahanap sila ng kasagutan sa sitwasyong kanilang kinakaharap. Makalipas ang ilang sandali, ang pintuan ay binuksan ng isang lalaki. Ang 2 volunteer na si Sugar at Matt ay agad naman tinanong ang lalaki kung kilala ba nito ang may-ari ng pitbull na kanilang nakita. Sinagot din naman sila ng lalaki ng oo. Sa pagsasabing ito ay isa sa kanyang kasamahan sa kwarto na nakulong dahil sa isang kasalanan. Ito ang dahilan kaya napabayaan ng pitbull sa pag-aalaga ng ibang tenant. Sinabi din naman ng lalaki na inaalagaan niya ang aso. Si Sugar naman at Matt ay labis na nagdududa kung paanong nahiwalay ang pitbull sa kanyang mga tuta. Gayong hindi naman ito kusang lalayo sa kanilang ina sa mga unang araw ng kanilang kapanganakan. Kung wala sa kanilang kukuha, alam parehas ng 2 na hindi dapat mahiwalay ang isang tuta sa kanyang ina. Agad namang nakiusap ang 2 sa lalaki kung pwede na nitong maisurrender sa kanila ang mga tuta.
nang madala na nila ito sa Villalobos shelter. Dito na nagbagong timpla ng lahat dahil bigla na lamang nagalit ang lalaki at agad silang pinagsarahan ng pinto. Nagulat naman sina Matt at Sugar sa ginawa ng lalaki. Alam nila na ang mga tuta at nasa loob ng bahay ay kinakailangan na nila ang kanilang ina. Maraming posibleng dahilan ng lahat. Marahil ay tinatago ng lalaki ang tuta para ibenta at pagkaperahan. Kung hindi man ay pwedeng kinuha ng lalaking yun ang mga tutang pitbull para gawing fighting dog na siyang labis na pinagbabawal. Dahil wala pang magawa ang dalawa ng mga oras na yun, ay nagdesisyon na lamang sila na madala ang pitbull sa shelter. Lalo't kinakailangan din ito ng agarang medikasyon para maging malakas muli. Matapos namang mailigtas ang inang pitbull ay agad nang gumawa ng paraan si Sugar at Matt para makakuha ng warrant mula sa isang lokal na abogado na sadyang humaharap sa mga kasong may kinalaman sa mga aso. Ngayon ay may karapatan ng dalawa na kumprontahin ang lalaki sa kahit na anumang paraan para mailigtas ang mga tuta. Walang nagawa ang lalaki nang ipakita ng dalawa ang papel na nagbibigay ng otoridad sa kanila na kunin ng mga aso. Waring natatakot ito na makulong katulad ng dati niyang kasama. Kasama din ni Matt at Sugar ang isang volunteer na nagngangalang Kayla na nalungkot naman ng mabungaran ang masalimuot na kalagayan ng mga tuta. May 2 tuta man na nailabas sa bahay ng malusog pero 3 natitirang tuta ay sadyang nangihina na, walang sigla at nangangayayat. Makikita mo na rin ang ilang kondisyon ng mga tuta na kinakailangan matignan kaagad ng isang veterinarian. Mabuti naman at sa ngayon ay nasa mabuti na silang kamay at ilalagay na ngayon sa isang shelter kung saan sila mas maaalagaan. Pagkahatid sa Villalobos ng mga tuta ay agad na itong naibalik sa piling ng kanilang ina. Makikita mo naman din sa inang pitbull ang labis na kasiyahan na muling makasamang kanyang mga tuta na agad nagsidede sa kanya. Nang masaksihan ng lahat kung paanong alagaan ng pitbull ang kanyang mga tuta, ay naisip nilang maayos ng pamilya at wala nang magiging problema. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang pinipiling edad, walang pinipiling lahi o kahit uri man. Ang bawat ina ay ang isang superman kung maituturing dahil nakahanda silang subukin ng lahat ng pagsubok para sa kanilang mga anak. May nagsasabi ng isang babae ay may mahinang puso pero ang isang ina ay sadyang malakas. Anong masasabi niyo sa ating kwento? May kaparehas din ba kayong kwento na pwedeng maibahagi na may kinalaman sa pagiging isang ina? Kung meron ay atin niyang pag-uusapan sa inyong mga komento. Maraming salamat po.